Magsamba, kung maaari lamang po, huwag po natin pabayaan ang mga bata sa labas para maiwasan po natin anuman pong aksidente. At yung phone po natin, let us all put on silence mode para hindi po makaabala sa ating pagpupuri para sa ating Panginoon. Iwasan din po natin ang pag-iingay o pag-uusap habang tayo nagpupuri sa ating Diyos. Mag-focus po tayo sa ating Panginoon at sa pagpupuri sa Kanya. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa Book of Psalms chapter 100 verses 1 to 5. Verse 1, make a joyful shout to the Lord, all you lands. Verse 2, serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Verse 3, know that the Lord, He is God. It is He who has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Verse 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. Verse 5, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for this very wonderful day that you have made. Marami pong salamat sapagkat ininako mo ang aming mga paanan, ang aming mga yapak, Panginoon, sa bahay panambahang ito upang magpuri at magpasalamat sa iyo. Salamat sapagkat ginising mo kami sa umagang ito na Lord upang magpuri at magpasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Yung tunay nga Ama na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan na naman pong sitwasyon sa aming buhay. Gaya ng pag-iingat mo sa aming Panginoon patungo dito, gaya din ang igawad mong pag-iingat sa mga wala pa po rito naming kapatiran. Ikaw ang siyang magbigay sa kanila, Panginoon, ng paalala ng araw na ito ay para lamang sa iyo. Na mapapurihan at maparangalan ka namin ng sama-sama, Lord, na umawit kami ng buong puso, ng buong kagalakan upang mapapurihan ka. We humble ourselves in front of you, God. Wala po kaming kakayahan, humihingi po kami sa iyo ng knowledge and wisdom para magawa po yung mga dapat namin gawin to honor you, to praise you, to glorify your name. And Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala sa isip, sa salita, maging sa gawa. Hayag man ito o hindi, Panginoon. Isa lamang po kaming maraming basahan sa inyong harapan. Subalit maraming salamat, Panginoon, sapagkat minarapat mo kami upang iyong maging mga anak. Salamat po sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Thank you for your mercy, for your grace, for your sufficient grace, Panginoon, hindi naman namin deserve, pero patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Thank you for your faithfulness, O God. Marami pong salamat sa umagang ito. At patuloy namin, Lord, ihahayag ang iyong kabutihan na, Lord, we will declare that you are good in our lives, O God. At sino man po, Panginoon, ang nakikita mo, Lord, na may sakit sa bawat isang narito, mula ulo hanggang talampakan, ikaw ang siyang magpagaling, Panginoon. We believe, Lord, that you are a great healer, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at sa maghahayag ng iyong salita, itago mo lamang siya sa iyong likuran, na maihayag, Panginoon, ang katotohanan na nagmumula sa iyo, na magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. Marami pong salamat sa kabutihan mo at sa lahat po ng aming gagawin ngayong araw na ito. Iniaalay namin lahat para sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Hallelujah! Handa na po ba ang lahat na magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay? Amen. See the truth and love. He's the way.
para sa iyo, Panginoon. Para lamang sa iyo, God. Yes, Lord Jesus. Thank you for your goodness. You are truly faithful to us. And now and always, oh God. Yes, Jesus. Hallelujah. Let your Holy Spirit fill this place, oh God. Hallelujah.
wherever you send us, Lord, we will go. Hallelujah. We thank you for everything, O God. Hayaan mo, Panginoon, na mabuksan ang aming puso at isipan sa pagkikinig sa iyong mga salita. Ano man pong burden, pain ang nakikita ninyo, worries, o ano man pong distraction, Lord, alisin mo ito, Panginoon, at palitan ng galak sa puso namin na makinig. Alisin mo ano man pong antok, Panginoon, nang mabuksan ang aming isipan sa katotohanan na hatid mo, Lord. Hayaan mo na ang mensahe mo ay magpakita ng pagbabago sa buhay namin lahat, Panginoon. Na ang kapangyarihan mong kumilos sa buhay namin, O God, na ikaw lamang ang makita at mapasalamatan, Lord, in everything we do. Maraming salamat, Panginoon. Lahat ng ito ay inialay lamang namin sa iyo. Please, we pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, and by the guidance of the Holy Spirit. Everybody say, Amen. Yan, nanatili pong nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin na basahin mula sa ikalawang sulat ni Apostol Pedro, chapter 1, verse 10 to 11. Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tunay nga, Lord God, na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa bawat salita mo na aming tinatanggap, Lord God, mula sa sulat ng iyong mga apostol. Lord, patuloy mong patatagin ang bawat isa. Patuloy mong ilagay sa aming mga puso na malalim, Lord God, ang iyong mga salita. Na Lord, sa pagtanim mo sa aming mga puso ng iyong mga salita, hayaan mong magbunga sa gawa, Panginoon, at makita ng mga taong walang pananampalataya sa iyo na Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. And Lord, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang dakilang tagapagturo ng bawat isa. Dalangin ko nawa, Panginoon, patuloy mo kaming puspusin sa pamamagitan ng iyong salitang aming tatanggapin sa umagang ito. Busugin mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Buksan ang aming puso't isipan. Bigyan kami ng karunungan na maunawaan ang iyong mga salitang aming tatanggapin sa umagang ito. Ama, alisin mo ang pag-aalinlangan. Alisin mo, Panginoon, ang anumang pride upang ang puso namin ay handang mapagtamnan ng iyong mga salita. Sa iyo po ang parangal, papuri, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, tayo po na po ang lahat. Ayan, so tayo po'y mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. So recap lang po natin ng mabilis. Ang sulat ni Apostol Pedro, unang sulat, hope in the Lord, hope in a world that is not our home. So ito po'y lagi nating tatandaan na hindi po tayo permanente dito sa mundong ito. Pangalawa, the beauty of following Christ. At ayan po, pangatlo, submission and suffering. Pang-apat, serving God in the last days. And yung panglima, final message ni Apostol Pedro na kung saan pinahayagan niya ang mga elders ng church, ano ang dapat nilang gawin, maging ang mga tupat, kahit ang shepherd na tinatawag ng ating Panginoon na elders ng church, they are also sheep. So kapag kailangan po nila nariyan ng ating Panginoong Jesus patuloy na nagpapalakas at nagbibigay ng masaganang biyaya sa bawat isa. Amen po ba? So sa ating pong pag-aaralan, tayo po'y magbubukas ng aklat muli
ikalawang sulat ng ating Apostol Pedro. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba kapatid? Ayan, patuloy po tayong mag-aral at makinig ng salita ng ating Panginoon na hango sa ikalawang Pedro o ikalawang sulat ng ating Apostol Pedro. So, sabi po dito, meron po tayong dalawang puntos at sa dalawang puntos, meron pong sa unang puntos, know your salvation, sustained by God's power, confirmed by Christians' action, honored by abundant reward. Actually, ito pong outline na ito ay nakuha ko kay John MacArthur. But then I changed yung word na Christian. May word siyang nilagay dyan, pinalitan ko lang po ng action. And pangalawa, know your scripture, certified by apostolic witness, inspired by the Holy Spirit, and change ko rin yung title. Ang title po na nilagay ko dito, Spiritual Growth Through Scripture. Sapagkat ayan po ang nakita ko at na-highlight dito sa chapter 1 na ating pag-aaralan. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, makinig. So tayo dito, tingnan natin yung author and date. Actually, sabi dito, critics have generated more controversy dito sa ikalawang sulat ng ating Apostol Pedro. But then, makikita natin dito na lahat ng nakasulat dito ay patungkol sa experience din. Kasi yung pati yung experience ni Apostol Pedro doon sa nung transfiguration ng ating Panginoong Hesus, nakalagay din po dyan sa chapter 1. But then, yung mga critics, syempre, yung mga theologians, they are finding evidence through the grammar. Sabi nila, hindi daw si Apostol Pedro ang nagsulat. But for us, we do not argue kung sino ang nagsulat. Kasi alam natin, sa umpisa pa lang, sinabi na niya, Simon Peter, siya na apostol ng ating Panginoong Hesus. Kasi po, sa latter part ng sulat ng unang Pedro, nakalagay kung sino ang nagsulat. Pero dito sa pangalawa, hindi nakalagay kung sino ang nagsulat. They believe, scholars believe that si Apostol Pedro po ay illiterate o hindi siya marunong magsulat. But then, we do not question kung sino nagsulat nito. Alam natin ito'y galing kay Apostol Pedro. Sabi mo sa katabi mo, Apostol Pedro. Even nga yung reformers, they are hesitatingly accepted it. They accepted but they are hesitant na tanggapin na si Apostol Pedro ang sumulat nito. Kagaya ng James, Jude, 2 John, and 3 John. So, doon sa mga sumulat niyan, baka may mabasa kayo, hindi naman sila talaga yung sumulat niyan. For us, we do not dispute this kind of small thing. Because what is more important is the content of the letter. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung nakapaloob ang mas mahalaga. So, sabi po dito, it is seemingly irrational that a false teacher would spuriously write a letter against false teacher. Kasi makikita natin kung sa chapter 1 na-highlight po ang pagpapalakas sa mga nangihina sa pananampalataya, all the pilgrims na doon sa Asia Minor and even sa mga bumabasa ngayon. Pero dito sa ikalawang sulat ng ating Apostol Pedro, hinighlight niya dan at pinakita niya yung mga false teacher na nagkalat. Kasi same niya nung sinulat niya ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at nagkalat po ang mga false teacher nung mga panahon na yan. Sabi dito, so if 2 Peter were a forgery, it would be a forgery written by a fool for no reason at all. Wala siyang dahilan para i-forge yung sulat ni Apostol Pedro. Kaya for us, stick tayo. Si Apostol Pedro ang sumulat. Ngayon kung meron kayong ibang opinion, respect natin yan. But then for me, I stand that Apostle Peter wrote this 2 Peter. Amen? This is too much to believe. Sabi dito, the conclusion, sabi po ni John MacArthur, even John MacArthur concluded that the authorship of this 2 Peter is Peter himself. Amen? So, he was writing the truth. Sabi dito, Nero died
And this probably was written before nung namatay si Nero, Emperor Nero. And sabi dito ni John MacArthur, around, ito yung kanyang estimation, 67 to 68. Ayan, sabi dito, ayan, pag-aralan po natin, spiritual growth through Scripture. Sabi mo sa katabi mo, know your salvation. Alam dapat natin ang kaligtasang tinanggap natin. And as a Christian, even the baby Christian, they know their salvation. Amen? If we believe that the Lord Jesus Christ is Lord, and we believe in our hearts that Jesus Christ is Lord, we will be saved. Amen? And alam mo sa puso mo na hindi ka mag-aalinlangan na ang Panginoong Hesus ang nagligtas sa atin. Buhay hanggang tayo ay mamatay. Ang kaligtasan natin ay nasa Panginoong Jesucristo. Sabi mo sa katabi mo, ang kaligtasan ko ay nasa Panginoong Jesucristo. Kaya naman, we are sustained by God's power. Sabi mo sa katabi mo, you are sustained by God's power. Confirmed by Christian action. Hindi ka lamang na-sustain sa kapangyarihan ng Panginoon, kundi ito'y nagkukonfirma sa pamamagitan ng ating gawa. Sabi mo sa katabi mo, sa pamamagitan ng gawa. Honored by abundant reward. So, isa-isahin po natin yan. Sabi dito, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat, tulad naming tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So sabi dito, a bond servant. Mamaya pag-aralan natin. Simon po is the name, original name of Peter. Amen? Sa mga hindi nakakaalam, ang pangalan pong Simon ay po yung original name ni Peter. At nagkaroon lamang siya ng pangalan na Pedro dahil ito po ay binigay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, Pedro, sa batong ito, sabi dito, to call this man rock life thinking and behavior. Because Peter, as his Christian name, kasi po, kapag noong una pong panahon, sa panahon ng mga Hudyo, kapag ikaw ay Jewish, meron silang pangalan na nakaakma sa kung anong karakteristik mo. But then, si Peter, pinalitan ng Panginoon at binigyan siya ng bagong pangalan ng ating Panginoon na in this rock, the church will be built. Sabi sa pangalan ni Pedro. And some have said, Peter didn't write this letter. So tapos na tayo sa argumento na yan. Pero, i-highlight lang natin yung sinabi ng enduring word. Yet, the purpose of two letter is quite different. Yung una, katulad ng sinabi ko kanina, sinulat yan para i-encourage yung mga Christian na under threat of violent persecution. Kasi alam naman natin yung background from Emperor Nero, under Emperor Nero. And 2 Peter was written to warn the saved believers of the dangers of false teachers, harmful influence. And sabi dito, since Peter wrote this letter later in life, he didn't want to forget where he came from. Kasi kung makikita natin yan, even in the chapter 1, sinabi po ni Apostol Pedro na siya ay malapit ng mamatay. Sinulat niya yan at katulad din ng paghabilin ni Apostol Pablo kay Timoteo. Nakasulat dyan na malapit na siyang mamatay. Alam ni Pedro na malapit na siyang mawala nung panahon na isinusulat niya po iyan. Sabi po dito,
Ayan. Our God and Savior Jesus Christ. The grammar of the ancient Greek demonstrate that Peter said that Jesus Christ is our God and Savior. Peter clearly taught that Jesus was is our God and Savior. Yung expression po na God and our Savior is in the construction in Greek text, which demands that we translate our God and Savior, Jesus Christ, the expression thus showing that Jesus is the Christian's God. So wala tayong ibang Diyos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi dito, the grammar leaves God the Father, God the Son, and the God Holy Spirit. But we cannot directly sa ating Panginoong Amang nasa langit. We need Jesus para tayo ay makalapit sa Amang nasa langit. The grammar leaves little doubt that in these words, Peter is calling Jesus both God and Savior. Bakit may doubt? Kasi alam natin that Peter is Hudyo. Hudyo po si Pedro. At kung alam natin yung background ni Pedro, siya rin po ay siya yung nag-deny ng 3 beses sa ating Panginoong Hesus Kristo. But then, he called Jesus Christ our God and Savior. At sa ating mga Kristiyano, alam mo kung sino ang nagligtas sa atin at magliligtas sa atin sa kapahamakan. Amen po ba? Kung paano alam at sigurado si Pedro na ang Panginoon ay kanyang Diyos at tagapagligtas. Sabihin mo, ang Panginoong Hesus ay Panginoon at tagapagligtas. Sabi po dito sa sumunod, ayan, ano ko lang, bondservant, a person bound in service without wages. Actually, ilang beses kong nabanggit, kung mapapansin ninyo, even sa sulat ng ating Apostol Pablo, sinabi niya po itong bondservant. Pwede naman niyang sabihin that he is only apostle. Bakit kailangan ng bondservant? So, i-clarify po natin. Bondservant is a person bound in service without wages. Wala pong sahod. And for us, even pastor nowadays or gospel minister nowadays, wala po dapat sahod. We are doing it in service without wages. Sabi mo sa katabi mo, without wages. And even sabi nung iba, honorarium. Sahod pa rin po yun. Diba? Anything that you do and binigyan ka ng pera, sahod pa rin po yun. Amen po ba? Unless it is given by a donation. Amen. And pag donation yun, hindi yun mapupunta sa bulsa ng pastor. It will come into the offering box. Nakuha natin? That's why even Peter called himself a bondservant. At patunay din po yan. Sinabi din po ni Apostol Pedro sa mga taga-Roma, ni Apostol Pablo sa mga kay Tito, even in the Philippian church, binanggit po itong word na bondservant. Ano ba yung ibig sabihin ng bondservant? Sa Greek word po niyan, ito po'y doulos. It describes someone who has willingly. Ibig sabihin, you are willing to do or serve their master. And sino yung master natin? Jesus Christ. Sabi mo sa katabi mo, Jesus Christ. Hindi sa pilitan na ilalagay ka. Our heart must be willing. And sabi dito, often after being freed from their obligation. And sometimes, yung willingness na yan, even to the point of giving up all personal rights and privileges. I-give up mo yung nais mo para i-align yung nais ng Diyos sa atin. That's what we call bondservant. Amen po ba? You are bondage of serving the Lord for His glory. Nakuha po natin? That is the meaning of bondservant. And Peter himself, alam niya sa sarili niya that he is a bondservant of our
Lord Jesus Christ. And even Apostle Paul, alam nila that they are bond servant of our Lord Jesus Christ. It is not pwede namang servant na lang, no? Bakit kailangan may bond pa? It is just referring, kasi pag sinabi mong servant, you could be paid. You could be paid. Pwede kang bayaran. Di ba yung mga alipin, binabayaran sila. But then, being a bond servant, wala. Hindi ka makakatanggap ng wages. Walang tatanggapin at ibubulsa. Ganon katapat sa Panginoon. Paglilingkuran siya ng walang anumang kapalit. Sabi mo sa katabi mo, walang anumang kapalit. And I believe Peter and Paul, they deserve to be called a bondservant. Amen po ba? And sabi po dito, patuloy natin sa verse 2, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob at kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagkakilala sa Kanya at sa ating Panginoong Hesus. Grace and peace be yours in abundance through the knowledge. And that grace, the very grace and peace ng ating Panginoon na ibinibigay sa atin. Sabi dito, masagana, abundance. Pag sinabing abundance, ayan, sabi dito sumagana. Masaganang kapayapaan at kagandahang loob ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng ano? Through the knowledge of God. Sabihin mo sa katabi mo, through the knowledge of God. Alam ni Pedro na ang masaganang biyaya, kagandahang loob ng Diyos at kapayapaan ay nagmumula sa karunungan sa Panginoon. You have the knowledge through the knowledge of God and our Lord Jesus Christ. Kasi kapag kilala mo ang Panginoon na sinasamba mo, ang kapayapaan, yung sabi nga, hindi mapaliwanag, di maunawaan na kapayapaan ang mag-iingat sa puso't isip natin. Nakaupo ba natin? Even the surroundings, nagkakagulo na, you still have the peace that surpasses all understanding. Di mo maunawaan sa nagmumula yung kapayapaan sa puso mo. Kahit yung paligid mo, nagkakagulo na. Saan magmumula yan? It will abound. Knowing the Lord Jesus Christ, sabi mo sa katabi mo, sasagana sa pagkilala sa Panginoon. We ask peace, Lord, kailangan ko ng peace, but you do not seek the Lord. Pwede ba yun? We ask peace. We ask the grace of our Lord Jesus Christ, but then we do not seek the Lord. It's impossible. Sabi mo sa katabi mo, imposible. Because sasagana yung kapayapaan at kagandahang loob ng Panginoon na yan sa pamamagitan ng pagkakilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. You know your salvation. You know who is the source of our salvation. And that is the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? That's why, actually, introduction pala. Sagana na tayo because of the grace and peace na nagmumula sa pagkakilala natin kung sino ang Diyos natin. You will not be worried. Hindi ka mag-aalala sa mga bagay na nakikita ng mata dahil alam mo, ang Diyos ang may control. Amen? Sabi mo sa katabi mo, ang Diyos ang may control. And it will abound dahil sa biyaya ng ating Panginoon kung sino ang pagkakilala. Kasi kung titingnan natin, sino ang Diyos sa buhay natin? We have to know who is God that we are serving. Amen? Kanina yung kanta. Then and now. He is faithful then, faithful now, and faithful always. Tapat siya kahit hindi tayo nagiging tapat. Sabi mo sa katabi mo, tapat ang Diyos. Amen?
Jesus our Lord. As we know God, we gain this essential foundation. And that's why it is very important to know and to seek the Lord through His Word. Amen po ba? Sabihin mo, kaya yung title kanina, yung spiritual growth na hinahanap natin, it comes from the Scripture. Sabihin mo sa katabi, it comes from the Scripture. Nagmumula sa salita. Through the knowledge of Him, we come to knowledge of Him as we learn of Him. Through His Word, through prayer, through the community of God's people. It is true that we need God alone. Tama naman. Kailangan mo ang Diyos. But God does not meet us only in our solitude. Hindi ka na tinakatagpo ng Diyos sa pag-iisa mo. Kundi, but also in the community of His people. That's why it is very important to attend yung gawain ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito sa sumunod, tagubilin sa mga tinawag at pinili ng Diyos. Tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na maka-Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala, kaya napaka-importante ng knowledge of Him. Kasi lahat ng bagay ay pinagkaloob na sa atin para matuto tayong mamuhay ng maging maka-Diyos. Living godly life. The divine power, sabi sa NIV, has given us everything we need for godly life. Through our knowledge of Him who called us. Kasi hindi natin makakamtan yung kabanalan ng Panginoon o mamuhay na maging maka-Diyos kung wala kang idea kung sino si Lord. Even the knowledge. Idea, sometimes meron yan eh. Meron kang idea sino si God. But knowledge is deeper understanding who God is. Sabi mo sa katabi mo, deeper understanding who God is. And He called us, sabi mo sa katabi mo, tinawag ka ng Diyos by His own glory and goodness. Bakit naka-highlight His own glory? Because for us, we do not have the glory yet. He has His own glory. That's why, sa Kanya yan. Amen po ba? And yung kagandahang loob sa Kanya yan. Nakakatanggap lang tayo dahil siya ang source ng kabutihan na nangyayari sa atin. Amen po ba? Sabi mo, lahat ng mabuting bagay na nangyayari sa iyo ay galing sa Diyos. Amen? And it is for His own glory. All the divine power, sabi dito, His divine power has given us everything na kailangan natin. Sabi sa Tagalog, ng lahat ng kailangan, lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayong mamuhay na maka-Diyos. Sabi mo sa katabi mo, upang mamuhay na maka-Diyos. Sa paanong paraan? Sa pagkakilala mo kung sino ang Diyos. Minsan, hindi tayo dapat iba-iba ng pagkakilala sa Panginoon. Dahil ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob ay siyang Diyos natin ngayon. Amen po ba? And sabi dito, sa parang ito, ay binigyan niya tayo ng dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa ng sanlibutan ito. Bakit sinabing nakakasira? Kapag tayo'y nag-desire ng higit sa lahat sa makamundong gawain, ito po'y masisira lang. It will come into worthless. But then, if we are doing
then the joy, the peace, the love, the endurance of faith, we are gaining. Amen? Magigain mo yun. And sabi dito, upang makabahagi tayo sa likas bilang, sa kanyang likas bilang Diyos. Through this, sabi sa NIV, He has given us His very great and precious promises, so that through them, you may participate in the divine nature. Sabi mo sa katabi mo, participate in the divine nature, having escaped the corruption in the world caused by the evil desire. Christian ako, bakit may evil desire pa? Bakit? Because of our human nature, our fallen nature. Sa loob natin, even si Paul, he struggled. Kaya nalalabanan mo eh. Sa paanong paraan? By knowing who God is. Sabi mo sa katabi mo, by knowing who God is. Kikilalanin mo ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kikilalanin mo ang Diyos. Hindi ibig sabihin na nagsisimba ka, ligtas ka lang. Kailangan nating isik at kilalanin ang Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, isik at kilalanin ang Panginoon. And sabi dito, dahil dito, sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. Sikapin. May gagawin tayo. Sikapin na ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos, at sa pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Tingnan mo, sa lahat ng yan, babagsak tayo sa pag-ibig na nagmumula kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, because He is the foundation of the love. The genuine love na sinisik natin sa mga bagay na hindi kayang ibigay ng mundo. He is the only source. And yung kabutihan, kaalaman, pagpipigil sa sarili, katatagan, pagiging makadiyos, pagmamalasakit sa kapatid, at ang pag-ibig na yan, magsisimula kung sino ang pagkakilala mo o kung ano ang pagkakilala mo sa Diyos na meron ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, sa pagkakilala mo, kung sino ang Diyos mo. Amen? Kaya kailangan natin we seek the Lord with all our hearts, and He is very generous na ibigay sa atin at magpapakilala siya sa atin. Sabi mo sa katabi mo, magpapakilala siya sa iyo. Kung ang katangian ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ulitin ko, kung yung katangian na yan na nabanggit kanina ay taglay natin at pinagyayaman, sabi mo sa katabi mo, pagyamanin mo. Kung wala pang pagpipigil sa sarili, seek the Lord and ask the Lord that you may gain and bear that fruit. Amen? Alam niyo po ba, yung pagpipigil sa sarili na yan, makikita yan sa mga pinagdadaanan natin sa buhay. Amen po ba? Yung mga bagay na nabanggit kanina, prior this, pagpipigil sa sarili, kabutihan, pagpipigil sa sarili, kaalaman, lahat ng mga yan ay makikita kapag tayo'y dumaranas ng mga pagsubok.
Sabi mo sa katabi mo, kung ikaw ay dumaranas ng pagsubok, magiging ebidensya yan. At yung ebidensya na yan, makikita dahil sa pagkakilala mo kung sino ang Diyos. That is knowing our salvation. Ngunit kung wala nito, sabi dito, ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo'y parang mga bulag at hindi nakakakita at nakalimot na nilinis kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya napakahalaga po na meron tayong katatagan, pagpipigil sa sarili, kaalaman, kabutihan, pag-ibig, pagmamalasakit sa kapwa. Lahat ng mga yan para hindi tayo maging bulag at hindi nakakakita. Dahil alam natin, lahat ng meron tayo ay nagmula sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Lord, pati paghihirap? Yes! We need to glorify the Lord sa pamamagitan ng kahirapang inaalaw niya na mangyari sa atin. Bakit? Dahil sa mga bagay na yan, we became a partaker of His suffering. Sabi mo sa katabi mo, partaker of His suffering. Nakihati ka sa sakripisyo ng ating Panginoon. Sabi dito, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung gagawin ninyo ito, hindi kayo matitisod. Sabi mo sa katabi mo, hindi kayo matitisod. Alam nyo ba yung pagtisod? Hindi yan dahil sa kapatiran. Natisod ka dahil hindi mo kilala kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Amen? Hindi dahil sa kapatiran kung bakit tayo natitisod. Hindi lang dahil sa kanila. Masigit sa lahat, pasiyasat tayo sa Panginoon. Bakit kayo natisod? Sa pananampalatayang meron tayo. Jesus Christ should not be stumbling block. Hindi siya dapat maging katitisuran natin. Bagos siya ang maging liwanag natin sa paglakad natin papunta sa Kanya. Amen po ba? Sabi dito, kung gagawin natin yung mga bagay na yon, hindi tayo matitisod. Dahil alam natin tayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Sa ganitong paraan, kayo'y malugod na papapasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen po ba? Sabi dito sa sumunod. Pangalawa, know your scripture. When we know our salvation, alam dapat natin kung ano ang source ng paglago ng pananampalataya natin matapos tayong maligtas ng ating Panginoon. And that is knowing the scripture. You are crying out to God. Nagre-remorse ka. Kung naghihinagpis yung puso mo sa mga bagay na nararanasan mo, ang tanong, hinahanap mo ba ang Diyos dun sa mga time na naghihinagpis tayo? We should come back to the scripture. And sabi ko nga sa mga bata kahapon, sino sa kanila yung nagpipray, taas lahat sila ng kamay. Paano malalaman ang sagot ng Panginoon? Takas sila. It is sa pamamagitan ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, know your scripture. Certified by the apostolic witness. Dahil alam natin, it is certified. Ibig sabihin ng certified, hindi lang siya basta sa panahon natin ngayon na may tatak, kundi even them, the eyewitness. Sila mismo na witness nila ang kabutihan ng ating Panginoong Heso Kristo. Inspired by the Holy Spirit. So sabi dito, kaya nga, kahit na alam na ninyo ang katotohanan, inyong tinanggap at matatag na kayo rito, lagi ko pa rin kayong paaalalahanan tungkol dito. That is the doing of elder. Kahit alam na nila na matatag na sila sa pananampalataya.
kaisipan habang ako'y nabubuhay pa. Sabi dito sa 14, alam kong malapit ko nang iwan ang katawang ito ayon sa ipinahayag sa akin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't gagawin ko ang lahat upang maalala pa rin ninyong lagi ang mga bagay na ito kahit ako'y pumanaw na. Nakuha natin? Kaya hanggang ngayon, tayo, sa kasalukuyan natin, nagbe-benefit tayo ng Scripture. Sabihin mo sa katabi mo, kaya importante, magbasa ng Biblia. We should know, we must know the Scripture because that is the source of our salvation. And the faith na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Hindi mo makikilala kung sino si God sa buhay natin kapag hindi tayo magbabasa ng Bible. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo makikilala si God kung hindi tayo magbabasa ng Bible. Ganon din yung motibo, yung goal ni Apostol Pedro. Sabi niya dito, minabuti kong sariwain ito sa inyo. He kept on reminding the believers of Jesus Christ sa mga bagay na ito. And sa panahon natin, ganun din. Kahit matatag ka na sa pananampalataya, kailangan pa rin natin ang paalala ng Panginoon. Amen? Ang paalala ng mga apostol na tinawag ng Panginoon. Kaya't gagawin ko ang lahat. Tingnan mo yung eagerness ni Pedro. He will do everything para ipaalala, para maalala pa rin ninyong lagi yung mga bagay na itinuro ng mga apostol. Kaya napaka-importante na even yung napapahayag dito, pinapaalala kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinapaalala kung gaano kabuti ang Diyos. Kasi minsan nakalimutan natin. In our human nature, sometimes we forget na mabuti pala ang Diyos. Sa dami ng pinagdadaanan natin, minsan nakalimutan na natin magpasalamat sa Diyos. Mabuti pala ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mabuti pala ang Diyos. Hindi pala, mabuti ang Diyos. Amen? So sabi dito sa sumunod, ang mga saksi sa kadakilaan ni Kristo, ang pinahayag namin sa inyo tungkol sa kapangyarihan at muling pagparito ng Panginoong Hesukristo ay hindi namin ibinatay sa mga alamat, sa mga katha lamang ng tao, nasaksihan ng aming mga mata, sa English yan, eyewitness, yung kadakilaan nang tanggapin niya mula sa Ama ang karangalan at kaluwalhatian. Ito ang nangyari nang marinig namin ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit na nagsabing, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. The Transfiguration. Yan po yung sinasabi ni Pedro kasi siya mismo na eyewitness niya yung Transfiguration ng ating Panginoong Hesukristo. And sabi dito, narinig namin ito mula sa langit sapagkat kami kasama niya nang ito'y maganap sa banal na bundok. Kaya naman, lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Kasi hindi lamang sa pagpapakitan bago pa mag-transfigure sa ating Panginoong Hesus, pinahayag na ng mga propeta from major prophet to the minor prophet. Sabi dito na makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin. Sabi mo sa katabi mo, pag-ukulan ng pansin. Sapagkat tulad ito sa isang ilaw sa kadiliman na tumatanglaw sa inyo hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong puso ang bituin sa umaga. Ayan, paki-off lang po yung cellphone. Thank you so much. Ayan, so sabi po dito, makakabuti na ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat tulad ito sa isang
tatanglaw sa kadiliman. So, ibig sabihin po, yung mga pinahayag ng mga propeta, kailangan nating pag-ukulan ng pansin. Kasi ito po yung ilaw na tatanglaw sa madilim na ating pamumuhay. Sabi dito, hanggang sa sumikat ang araw ng Panginoon at magliwanag sa inyong puso ang bituin sa umaga. Sabihin mo sa katabi mo, magliwanag sa iyong puso ang bituin sa umaga. So sabi po dito sa sumunod, eyewitnesses of His Majesty. When did Peter eyewitness the majesty of Jesus? Kailan ito? Matatagpuan po yan sa Matthew 17 verse 1 to 8. Mga synoptic gospel niya, Mark 9 verse 1 to 9. Luke 9 verse 28 to 36. Diyan po kinote na kung saan sabi dito, what God the Father said to Jesus at the Transfiguration, this is my beloved. Kaya yun yung natandaan ni Pedro maging sa kanyang sulat, dito sa kanyang ikalawang sulat, binanggit niya, kinote niya po yung itong sabi na, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi mo sa katabi mo, this is my beloved Son, whom I am well pleased. And that is our Lord Jesus Christ. Sabi dito in our last verse, sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. Higit sa lahat, unawain natin na walang makapagbibigay ng self-interpretation sa anumang propesiya sa kasulatan. Amen po ba? And even in the prophecies, yung the last book in the Revelation, sabi dito, walang anuman na makapagbibigay ng sariling kahulugan. Hindi mo siya pwedeng i-self-interpret. Bakit? Even in the Revelation, nakalagay na dyan kung anong ibig sabihin. Kung pag-aaralan natin ang Revelation, sabi dito, sapagkat nahayag na ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban ng tao. Kasi kung mag-i-input ka pa ng karunungan mo sa nahayag na, din maliligaw. Doon lumalabas ang mga false teacher and false prophet. Kasi nag-input sila ng karunungan nila sa propesiya. Propesy na yan At ang mga propesiya, kailangan lang nating pakinggan at unawain. Amen po ba? Ito ay hindi galing sa tao, sapagkat ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. All we have to do is to, sabi dito, ipahayag. Kailangan lang nating ilabas kung ano ang naisulat sa propesiya. Ayun po yung ginawa ng mga apostol. Nagkukuot sila. Ipinahayag nila kung ano yung talagang naganap sa kanilang mga mata. Sa harap ng kanilang mga mata. Amen po ba? At ayun yung nagpapatunay na totoo ang mga propesiya from the major prophet to the minor prophets. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, napakabuti. May natutunan po ba? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. At tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesucristo, patuloy po kaming nagpapakumbaba. Ama, nakikita mo ang puso at isipan ng bawat isa. Ama, alam mo po ang puso ng mga kapatid ko sa pananampalataya at sa mga kapatid na hindi pa ganun kakilala kung sino ka, Panginoon Lord. Ikaw po ang magpakilala sa kanila sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kapagan mo ang kanilang mga buhay, Panginoon, at sila man din ay makaranas, Panginoon, ng pagpapala mula sa iyong mga salita. Kung paano mong ipinaranas ito sa iyong mga apostol, sa iyong mga anak noong unang panahon at sa kasalukuyan, Panginoon. Lord, paranas mo rin ito sa mga taong hindi pa
pa tumatanggap sa iyo ng buong buo, Panginoon. Lord, dalangin ko nawa kahabagan mo sila. Baguhin mo ang kanilang mga buhay, Panginoon. Makita nila ang kanilang pagiging helplessness, Panginoon. Matagpuan nila na ikaw po ang tulong ng buhay nila. Sa iyo makakamtan ang tulong ng nais ng puso nila, Panginoon. Lord, ano man ang sitwasyon ng kanilang buhay, at ang mga kapatid ko sa pananampalatayang ito na nagnanais na lumago at lumalim sa pananampalataya through the knowledge of our Lord Jesus Christ by knowing our salvation and the Scripture, Panginoon. Lord, dalangin ko nawa sa mga kapatid ko na ito, always remind us, Lord God, that we are not in control, Panginoon. That may your peace that surpasses all understanding, Panginoon, will guard our heart through our faith, through our Lord Jesus Christ. Ang madalangin ko nawa, anumang bumabagabag sa mga kapatid ko, Panginoon, anumang karamdaman na pinahihintulot mo, Panginoon, Lord, hindi nawa ito magtagumpay. Protect us, Lord God. Guard us, Lord God, with your mighty angels, Lord, that you have sent to protect us, Lord. I pray, Panginoon, ilayo mo po sa anumang disgrasya, anumang kapahamakan sa mundong ito, Panginoon. At higit sa lahat, from the worldly things, Lord, help us, Lord, that we do not embrace the world, but then, Lord, we glorify you through all the things that you have allowed na ma-experience namin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Lord God, sa mga kapatid ko na ito, Panginoon. Bagamat kami nandito pa sa mundong ito, tulungan mo ang bawat isa na mamuhay na may pagiging makadiyos. Buhay na may kabanalan at may takot sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, dalangin ko nawa at sa iyong mga kabay ko po, pinagkakatiwala ang mga kapatid kong ito sa pananampalataya. Saan mo man kami dalhin, Panginoon, nananampalataya ako na ikaw ang Diyos na mag-iingat sa bawat isa. Sa iyo po ang kapurihan, pasasalamat, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating... Salamat sa Diyos sa kanyang salita na ating napag-aralan ngayong umaga. Na-bless po ba ang bawat isa? Amen. Tayo po'y mag-proceed sa ating tithes and offering. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti, at ang nagtanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Salamat sa salita ng Diyos. Tunay nga na kapag tayo yung nagbibigay para sa ating Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ano man yung ibinigay natin. Ang kanya tinitingnan yung unang-una yung ating puso, dahil walang halaga kung nagbigay man tayo ng oras natin, nagbigay man tayo ng resources natin sa Panginoon, kung yung puso naman natin ay kabaligtaran ng ibinigay natin. Ibig sabihin, kung walang pusong nagagalak sa pagbibigay para sa Panginoon, ang lahat ng yan ay walang kabuluhan. Kaya sana sa bawat isa sa atin, matutunan natin kung paano natin ibibigay sa ating Panginoon ng buong kagalakan lahat ng kung ano man ang meron tayo, dahil lahat ng meron tayo ay nanggaling lamang lahat sa ating Panginoon. Lahat ng meron tayo, hindi natin yun pag-aari, kung ano man ang estado natin sa buhay ngayon, lahat yun ay galing sa ating Panginoon. Kaya marapat lang na dapat lahat ng para sa Panginoon ay ibigay natin ng may pusong may kagalakan.
na hindi lahat ng ibinibigay natin, titignan niya yung halaga nun. Kahit na sabihin natin na nagbibigay tayo ng malaki, binibigay natin yung 10% natin para sa ating Panginoon, nagbibigay tayo ng oras natin para sa ministry, kung yung puso natin hindi nagagalak at may itinatago na hindi natin inihahayag para sa ating Panginoon, lahat ng yun ay walang kabuluhan. Sana lahat ng bawat isa sa atin, meron tayong pusong tapat at may kagalakan para magbigay sa ating Panginoon. Bago po tayo magbigay, ipag-pray po muna natin ang ating tithes and offering. Panginoon, muli kami napapasalamat sa bawat isa na inyong dinala dito sa inyong gawain, Lord God. Salamat po, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay may kauhawan, Panginoon, na matuto po ng inyong salita, Lord God, na magkaroon po ng oras sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa buong isang linggo na paggabay, pag-iingat niyo po sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, na pinanatili niyo pong malusog ang bawat isa sa amin, na nakakasama namin ngayon, Panginoon, na nagpupuri ng papasalamat sa inyong kalwalhatian, Lord God. Lord, ano man po ang pinagdaraanan ng bawat isa sa amin, mga kasama namin na hindi po nakadalo ngayon, Panginoon, ano man po ang kanilang pinagdaraanan, Lord God, hawakan niyo po sila, Panginoon. Nawa po, Panginoon, na ipaalala niyo po sa kanila kung gaano po kayo kabuti sa kanilang mga buhay, Lord God. Lord, tunay nga po na wala po kami anumang dapat ipagmalaki, Panginoon. Lahat po ng meron kami, Panginoon. Kayo pong lahat ang nagmamay-ari nito, Panginoon. Kahit po ang sarili namin pamilya, Lord God, sa inyo po sila lahat, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na sa bawat araw po, Panginoon, kayo po lagi yung mauna po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kayo po yung makita ng aming kapwa, Panginoon, upang maniwala din sila, Panginoon, sa Panginoon na aming pinaglilingkuran. Lord God, dalangin po namin ang bawat isa na panubayan niyo po ano man po ang aming pinagkakaabalahan, ang bawat isa na naghahanap buhay, Panginoon, ang mga nanay, ang mga tatay, Panginoon, na naghahanap buhay, nagpupursigi upang buhay ng kanilang pamilya, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho. Nawa po, Panginoon, ang mga ama sa simbahan na ito, Panginoon, tulungan niyo po at turuan kung paano po ililid ng tama ang kanilang pamilya, Lord God. Ganon din po ang mga nanay, Panginoon, tulungan niyo po na maging tunay na ilaw ng kanilang tahanan, Panginoon. Maging magkaroon ng tamang pag-alalay sa kanilang asawa, Panginoon. Dalangin ko rin po, Panginoon, ng mga anak, Panginoon, na matuto pong sumunod sa kanilang mga magulang, Lord God. Dahil ito po ang pangako, ito po, Panginoon, ang kautusan na may kalakip na pangako, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, na sa lahat ng aming ginagawa, anumang po, Panginoon, ang ibibigay ng bawat isa sa amin, Panginoon, nawa po, Lord God, ibalik niyo po iyon ng may siksik at liglig at umaapaw, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon, ng biyaya na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin, sa kalusugan, Panginoon, na patuloy niyo pong ipinagkakaloob, kalakasan na aming nagagamit sa araw-araw, Lord God. Ito lamang po, Panginoon, ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.
Hello po. Hello Sa there. announcement po. Ang weekly schedule po natin for November 2. Worship lead po ay si Sister Rinalyn. And sa title ng offering naman po ay si Elder Vilma po. And sa announcement and closing prayer is si Bro RJ. Save the date, December 28, 2025, our 3rd anniversary and Thanksgiving. And let us all commit this to the Lord. Recognition of basic theology course and public speaking course during anniversary. Semi-formal attire is almost. Let us also pray and commit to the Lord the ordination of His servants to be conducted during anniversary. With all our plans, we be glorified our God. Every first Sunday of the month, West Crummy Church will be with us to be united in communion. Once a month to be announced, we will go to West Crummy to be with them in their Saturday worship. Youth Bible Study every Saturday, 8 a.m. to 9:30. Please invite young generation to join. Dance ministry practice right after Bible study, a youth Bible study, and music team practice every Saturday. Music team will also be having their Bible study and fellowship once a month. Prayer meeting and elders Bible study at Road 5, Aquino Residence, every Thursday, 9 a.m. to 11 a.m. Wala po muna tayong theological training. Ngayon lang po ito kasi supposedly dapat po ay mag-giveaway tayo sa Baswaan siblings. Yung Baswaan siblings po yung mga buhok na mga magkakamukha. Actually, nagpaalam na po sila sa church and they will start na maging part ng Jacob's BCI. Magkakaroon po sila ng Bible study every Sunday na papacilitate po ng ating kapatid na si Joyce. But unfortunately, nakapasa po kasi yung kanilang kapatid sa exam. Glory to God. So, nag-celebrate po sila. Nagpaalam naman po. So, by next week na lang po sila mag-start ng kanilang Bible study. So, ayun lamang po. Let us all welcome them always kasi sila po yung mga bago na part po ng ating panambahan. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us pray po. Lord, maraming pong salamat po sa mga ganito, Lord God, na tinawag mo ang aming pinipang Panginoon upang sambahin at pangalan ko, Panginoon, sa araw na ito. Lord, maraming pong salamat sa amin. Narinig na magandang balita, Lord God. Maraming pong salamat sa pagtuturo at pagpapalo niyo po sa aming Panginoon. Lord, tulungan niyo po ang mga isa, Panginoon, na makayanan na disiplinahin ang aming sarili, Lord God, upang sa ikakalala ko pa namin, Panginoon. Lord, ibay niyo po kami, Panginoon, sa aming paglago in spiritual, Lord God. Lord, tanggalin niyo po ang mga hadlang, ang mga bagay na hindi karapat dapat sa inyong harapan, Panginoon, sa pagpigil sa aming paglago sa inyong, Lord God. Lord, patawad po sa aming mga nagawa ng kasalanan, Panginoon, sa bawat araw, Lord God. Lord, gabayin niyo kami sa bawat araw, Panginoon. Maraming pong salamat sa pag-iingat, pagagawin niyo sa aming Panginoon. Lord, sa mga may trabaho ng Panginoon, kayo po ang bigay ng kalakasan, kaligtasan, Panginoon. Alam po, hindi niyo po sila hindi niyo po sila ingat. Ingatan niyo po sila, Lord God. Lord, sa mga walang trabaho ng Panginoon, lahat po ipagkakalag niyo po ito sa kanila, Lord God. At sa mga pamilya, Panginoon, sa mga nanay na may iwan sa bahay, Panginoon. Lord,
Tuloy niyo silang gabayan, Panginoon. Tuloy niyo silang turuan, Panginoon. Na lumapit sa inyo kapag sila ay nakakaramdam ng panginginaw. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord. Ito ang aking isang salamat amin sa inyo. This day. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoong Jesucristo, nakikita mo ang mga kamay na ito na nakataas. Muli nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo at gagawin mo sa aming mga buhay. Dalangin ko nawa, Panginoon, patuloy mo kami patatagin, palakasin sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Ano man ang mga ipaintulot mo, Panginoon, ang pagsubok na dumaan sa aming buhay, makita nawa ang katatagan ng aming pananampalataya sa iyo. And Lord, dalangin ko nawa yung pag-iingat mo sa bawat isa na naririto, Panginoon, maging sa mga kapatiran namin, Panginoon, na wala rito. Patuloy mo silang gabayan, ingatan, Panginoon, at patuloy kanilang hanapin sa kanilang mga buhay at masumpungan. Maraming salamat, Lord God. Ikaw ang Diyos na dakila at tapat sa aming mga buhay. Tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon ng may pananampalataya, pag-asa, pag-ibig at kagalakan. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na tapat noon, ngayon at magpakailanman ang magpalago nawa sa pananampalataya ng iyong mga anak na naririto. Sa iyong papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen.